Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na 3-team trade para makuha ng Golden State Warriors, si Jimmy Butler. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga pong nag-sign ng kontrata ang isa sana sa mga target ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na isa nga po ang Golden State Warriors sa mga kupunan na interesado sa pagkuha kay Jimmy Butler kung sakali mang mabigo muli ang kanilang binuong bagong lineup sa susunod na season. Magiging madali rin naman nga po sa kanila na kunin ito sa isang trade lalo pat patapos na nga po ang kanyang kontrata sa Miami Heat. Ngunit isang malaking katanungan pa rin nga po ngayon kung paano naman nga ba kaya nila ito makuha sa pamamagitan ng isang trade. Ayon nga po sa iniulat ng isang NBA analyst, kung desidido nga po talaga ang Golden State Warriors na makuha si Butler, ay kakailanganin muna nga po nilang tapatan ang kontrata nito na aabot ng $48 million. Pero meron rin naman nga pong mas madaling paraan para makuha nila ito mula sa Miami, at ito nga po ay kung gagawa sila ng isang 3-team trade scenario kagaya na lamang ng ibinulgar ng Sports Illustrated, kung saan makakasama nga po nila dito ang mga kupunan ng Atlanta Hawks at Miami Heat. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng Miami Heat sina DeAndre Hunter, Bogdan Bogdanovic, Jonathan Kuminga, Moses Moody at isang future first round pick. Masusunggit rin naman nga po dito ng Atlanta Hawks sina Andrew Wiggins, Kevin Looney, Nikola Jovic, Guy Santos at dalawang future first round pick. Habang makukuha rin naman nga po dito ng Golden State Warriors si Jimmy Butler at maging si Pelle Larsson. Samantala, pupunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official na nga pong nag-sign ng kontrata ang isa sana sa mga target ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, dahil nga po sa naging impressive na performance ni Bruno Caboclo sa kupunan ng Brazil sa nagdaang Paris Olympics, ay isa na nga po ang kupunan ng Lakers sa mga nagka-interes sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Bukod nga po sa katotohanan na napatunayan na nga po nito ang kanyang sarili, ay isa rin naman nga po siyang 6'9" na big man na merong dissenting shooting sa perimeter. Ngunit ayon nga po sa lumabas na balita, ayaw rin naman nga po ng Lakers na kunin ito since mas gusto nga po nila na kumuha ng isang legit na center o big man na makakatulong kay Anthony Davis pagdating sa depensa. At dahil nga po sa nangyaring ito ay napilitan nga po si Bruno Caboclo na kunin na lamang ang offer sa kanya ng kupunan ng Hapoel Sloan Tel Aviv. Kaya napansin nga po nito na halos lahat nga po ng mga team sa NBA ay kompleto ng lineup, kaya ang best decision na lamang nga po niya ngayon ay kunin na lamang ang natitirang offer sa kanya. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.